Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Kayo po ang magbukas sa isipan at sa puso ng mga nakikinig, Panginoon, nawa na maintindihan nila yung mensahe ngayon, Panginoon, na maunawaan ko ano yung na dapat nilang maunawaan, maklaro yung dapat na maklaro sa isipan ng mga tao. Kayo po ang magbigay patnubay, Panginoon, sa akin po na mag-interpret at sa inyong lingkod. Sa pangalan ni Jesus. Amen. I'd like to try to edify you people's minds tonight. Gusto ko na susubukan ko na malinawan ang inyong mga isipan ngayong araw. I hope you can understand what I'm going to say and not take it wrongly. Sana ay matanggap at maunawaan ninyo ito ng kumbaga ng tama at hindi maging mali yung maging intindi ninyo sa sasabihin ko ngayon. I don't mean nothing mean in what I'm going to say today. Wala akong masama na intensyon sa kung ano man yung sasabihin ko ngayong araw na to. And it may be some things that you've been wondering about and want somebody to say. At maaaring itong mga bagay na to isa sa mga bagay na mga iniisip ninyo o nasa mga agam-agam na ninyo na iniintay nyo lang na may magsabi o turo nito. You see, I don't like this idea of churches. Hindi ko gusto yung ideya ng simbahan. Yung simbahan na alam natin ngayon. The Lord didn't preach and tell us to go to church. Ang Panginoon nung nandito siya, hindi niya siya nagturo na pumunta kayo sa simbahan, yung gusali, yung sa simbahan. I don't know why so many people have come to this idea of what the church is and that you must go to church. Hindi ko alam kung saan ba nagmula itong ideya na ito ng mga tao na kailangan yung pumunta sa loob ng simbahan. I hope that preachers didn't teach this to get control of you. Sana na kung may nangaral man sa inyo nito, ay hindi sila nangaral para kontrolin kayo. I hope that the most of them just didn't understand what Jesus was teaching. Sana ay itinuro nila yon dahil lang sa hindi nila talaga lubos na nauunawaan kung ano yung sinasabi ni Jesus. But either way, whether they knew or they didn't, it's caused a lot of confusion. Amen. Pero kahit ganun pa man, naintindihan man nila o hindi nila naintindihan, pero nagkaroon pa rin ito ng nagdulot pa rin to ng pagkalito sa mga tao. The Lord showed me early on in my ministry Pinakita sa akin ng Panginoon nung ako ay bago pa lang sa ministeryo. that God did not call me to build a church. Na hindi niya ako tinawag para magtayo ng simbahan. And He's never called anybody to build a church At wala building. rin siyang tinawag na sino man na magtayo nito. And the reason He taught me that early on is He knew that I may fall into that idea. At kaya noong umpisa pa lang ay ipinakita na ito sa akin ng Panginoon, nangusap na agad sa akin ng Panginoon dahil alam niya na pwede akong mahulog dun sa ganung ideya na ganun ang gawin, magtayo ng simbahan. As many people have fell into that idea. Kagaya ng ginagawa ng marami kasi maraming nahulog sa ganung ideya. I see preachers all the time said, you need to go to church. Marami ako nakikitang mga ngaral na, kailangan magsimba kayo, pumunta kayo sa simbahan. Or they'll ask people, do you go to church Kaya anywhere? tatanungin nila, uma-attend ka ba ng church? O may ina-attendan ka ba na simbahan? Then they'll say, well, I'd like to invite you to our church. Tapos susundan nyo ng,
gusto kita sanang imbitahan sa simbahan namin. That's a bunch of nonsense. Yun ay isang walang kabuluhan na bagay. I'll try to explain some things to you Gusto tonight. kong may nais akong ipaliwanag sa inyo ngayon. I've chose out one of the places in the King James Version that speaks about the church. Pumili ako dito sa Biblia na ng isang ang tawag dito, isang scripture na nangangaral ng nabanggit dito yung simbahan o tinalakay pala dito yung simbahan. I just want to help your understanding a little. Gusto ko lang na matulungan kayo na unti-unti maintindihan to. Read 1 Corinthians, the first chapter, the first and the second verse, DJ. Sa unang Korinto, sa first chapter, sa chapter 1, tapos verse 1 hanggang 2. Mula kay Pablo, na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula kay Sostenes na ating kapatid, para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambayanan ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Hesukristo na Panginoon nating lahat. I'll read it from my English-speaking people. Paul is writing this letter. He said, I, Paul, who am called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes, our brother. That means he had a brother that was called to that too. This letter is unto the church of God. There's that word, church. Unto the church of God, which is at Corinth. Now, this wasn't a church house, Yeah. but the church of God, which is at Corinth, to them which are sanctified in Christ Jesus, who are called to be saints with all others in every other place that call on the name of Jesus our Lord, both theirs and ours. Now, the original translation of this word church was ecclesia. Ang tunay na ginamit na salita, kumbaga yung unang salita o yung original na salita na ginamit sa salitang church o simbahan ay iglesia naman natin sa Tagalog o ecclesia sa Griego. Griego. So you see, sometimes down through the years, the translations change to different people. It kind of confuses us. Kaya pero sa pagdating ng panahon, nagpaiba-iba yung pagkakasaling wika nito sa mga tao. Doon na nag-umpisay. So if we could for just a few minutes, let's just erase that thought, that word church out of our minds. Ngayon, kung bibigyan natin ng konting oras ngayon, burahin muna natin sa isipan natin yung salitang simbahan. And the reason why, when you hear church, the first thing comes in your mind is a church building. Yan, di ba? Ang una pumapasok sa isipan natin pag sinabing church o sinabing simbahan, yung building yun, yung gusali, yung mismong pinupuntahan ng mga tao. Because that's what we have been taught that means, a church building. Dahil ngayon yung itinuro sa atin na yung kung ano yung lugar, yung gusali, yun yung church. And Jesus and his apostles say that his body of people are the temple of God. Pero si Jesus at yung mga kanyang mga apostol na sinasabi niya na yung katawan ni Kristo na sila yung iglesia ng Diyos. He said the body of Jesus Christ is the temple or the household of God. Ito yung sambahan, yung katawan ni Kristo, sila yung sambayanan ng Diyos. Household means is where the Spirit of God dwells among his people. Yung ibig sabihin ng sambayanan ng Diyos, ito yung mga tao na nananahan sa Panginoon. Na kung saan doon siya nananahan. You see, I don't believe that each individual in the body of Christ is a temple.
Hindi ako naniniwala na yung kada isang tao, kada isang individual doon ay sila yung sambahayanan. I believe that the whole body of Templo pala. Christ is the temple. Ang aking paniniwala na yung lahat, kapag pinagsama-sama yung lahat, yung nasa katawan ni Kristo, sila yung templo ng Diyos. And He dwells in among us. At siya ay nananahan sa bawat isa sa atin. Because where two or three are gathered together in His name, that's where the temple of God is. That's where He's at. Dahil dalawa o tatlo na magkatipon ay naandoon ang Panginoon. The other thing that I want to talk to you about is this idea of preachers and pastors. At isa pa sa mga bagay na gusto kong linawin ay yung ideya natin patungkol sa mga mangaral at sa mga pastor. If you'll start with this idea that they have that the church is a building, then they have to have a man that's over that building. Yeah. So kung meron kayo ngayon, kunwari, ang naibigay sa inyong ideya nga ng simbahan ay isang gusali, ngayon sa gusali na yon merong nangunguna na tao. And this whole idea about a church building and a pastor started about 300 years after the Lord's death. Ngayon, itong ideya ng gusali na simbahan at yung mga ngaral, ito ay nag-umpisa 300 taon na makalipas nung namatay si Jesus. It's when the early believers Ay bago namatay si began to set up churches like businesses. Ito yung bago mamatay si Jesus, ito yung nag-umpisa yung mga tao na nagtayo sila ng gusali tas ginawa nilang negosyo. And it was always for profit and gain. At lagi yon na para meron silang kitain, may kikitain sila at may mga makukuha sila. So this idea of a pastor being in charge of churches began to take hold about 300 years after the death of Jesus. Pagkatas mamatay si Jesus, nag-umpisa to na doon na nagkaroon sila ng ideya na gamitin yung simbahan tapos may mangunguna sa loob nun. Anytime man puts his hand to something or starts trying to do something, he spoils it. Lagi na lang na kapag ang tao nilagay nila yung kamay nila sa isang bagay, sinisira nila ito. You see, the first 200 or 300 years, the body of Jesus Christ didn't have no church building. Yan, 'di ba nung sa unang 100 o 200 taon pagkatapos mamatay ni Jesus ay wala namang gusali yung mga tao, yung kanyang katawan ni Kristo. The followers of Jesus Christ, they were the household of God, Yung mga tagasunod ni Jesucristo, sila yung sambayanan ng Diyos. which is the household of God, which means His dwelling place Ibig among sabihin ng them. sambayanan, doon siya nananahan sa kalagitnaan nila. Because His people are called to be holy because He's holy. Amen. Dahil ito mga itinawag na upang maging banal dahil siya ay banal. The word holiness means separated from the things of the world to their God. Ibig sabihin ng pagiging banal ay ikaw ay nahiwalay mula sa mga bagay ng sanlibutan papunta sa Panginoon. We belong completely to God because the Lord Jesus Christ purchased us with His blood. Tayo ngayon ay buong pag-aari na ng Diyos dahil tayo ay tinibos ni Jesucristo. We had no way of coming to God. We had no way to get to God. Amen. Walang ibang pamamaraan para makalapit sa Diyos. And that's why the scriptures say that we was all like lost sheep. Diba? Kaya sabi sa salita na tayo parang mga tupang ligaw. When I think of this, if a sheep is lost, he don't know where his shepherd's at. Yeah, diba isipin natin kapag ang isang tupa ay naliligaw, hindi niya alam kung nasaan na yung pastol niya, nasaan na.
So the head shepherd, Jesus, come in search of us because we were lost. Amen. Kaya yung ating pinakamataas na pastol, siya yung humanap sa atin. Hinanap niya tayo kasi tayo yung naliligaw. We was lost in darkness and unbelief. We had no Amen. understanding. Tayo ay naligaw na sa kadiliman, sa kasalanan at sa maling paniniwala. So God sent His Son in search of us. Amen. Kaya ang Diyos, pinadala niya yung kanyang bugtong na anak para hanapin tayo. And when Jesus came, He found us all in darkness like lost sheep. At nung dumating si Jesus, ay nakita niya tayo na lahat tayo dito ay lahat na tayo dito ay mga tupang ligaw. And He knew At nasa kadiliman. the only way to reconcile us to God that He'd have to buy us back with His own blood. At nakita niya na ang tanging paraan lamang upang may pagkasundo muli tayo sa Diyos ay tayo ay tubusin niya gamit ang kanyang dugo. And then we become His ecclesia. At doon tayo naging kanyang ecclesia o iglesia sa Tagalog. This is the word ecclesia that this word church replaced. At ito yung salitang iglesia na ito, dito napalitan. Ito yung pinalitan ng salitang church o simbahan. So we are His church, or we are His Kaya ecclesia. tayo yung kanyang iglesia o tayo yung kanyang simbahan. Before He came and found us, we were no people. Amen. Nung bago niya pa tayo matagpuan, hindi tayo mga tao niya. But Jesus come, purchased us with His blood, and He come and laid hold of us. Amen. At kaya nung dumating siya dito, tayo ay tinubos niya gamit ang kanyang dugo at hinawakan niya tayo. Siya ang humawak sa atin. That's why the scripture teaches we're saved by His grace through the work of the Spirit. Kaya tayo ay sabi na salita na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng grasya sa kanyang espiritu. You see, the word faith means the operation of the Amen. Spirit. Diba, ibig sabihin ng pananampalataya, ito yung pagkilos ng espiritu. And when you see this gospel that He come and search for us, faith is at work because He's come for us. Amen. Kaya nung siya dumating dito, yung pananampalataya ang kumilos dahil ang dahilan kung bakit siya naparito ay para sa atin. So that all that confess Jesus with their lips, God saves them. Amen. Kaya lahat ng mga tao na magpapahayag ng pangalan ni Jesus ay siyang maliligtas. All that call on God through Christ and what He done, the promise is, I will come and give you my Spirit. Yan, lahat ng sino mang tatawag sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay pinangako niya na ibibigay niya yung kanyang espiritu sa kanya. God knew we couldn't save ourselves. Alam ng Diyos na hindi natin kayang mailigtas yung mga sarili natin sa sarili nating kakayanan. God knew we couldn't change ourselves. Alam ng Diyos na hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. But God so loved and pitied the whole lost world that He gave His Son to die. Hallelujah. Pero dahil sobrang iniibig ng Diyos at kinahabagan ng Diyos yung mga tao. Kinaawaan niya yung mga tao na ibinigay niya, pinadala niya yung kanyang bugtong na anak. So that through the death of the Lord Jesus Christ, God drew near to us. Amen. Kilala sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesucristo, ang Diyos ay mapalapit sa atin. You see, God's Spirit was in His Son, Amen. taking all of our sins into Himself to put it to death. Diba? Na ang Diyos ay nasa kanyang anak na dinala, na siya yung kumuha ng lahat ng ating kasalanan at dinala sa hukay sa kanyang pagkamatay. Now, through believing the gospel, God baptizes us by His Spirit into the body of Jesus Christ. At ngayon, at sa pamamagitan ng salita na tayo ay kinuha ng tayong lahat ay nasa Panginoon at ipinanganak sa kanyang kaharian.
And if we're truly in Christ, we are dead to sin. At kung tayo ay tunay na kay Kristo, That sin should have no more power over ay us wala nang kapangyarihan yung kasalanan sa because atin. we're in the body of Jesus Dahil Christ, tayo ay nasa katawan ni Kristo, where God dwells among us. na kung saan doon nananahan ang Diyos sa kalagitnaan natin. Then we resist temptations now because God is among us. At dahil doon ay lalayuan na natin yung mga tukso dahil ang Diyos ay nasa kalagitnaan na natin. Because the light of the glorious gospel, the understanding of the gospel of Jesus Christ has shined into our hearts. Dahil yung pag-unawa ng kaluwalhati, yung pagkaunawa sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa kalagitnaan na natin. And the Spirit shines in our hearts and gives us knowledge of the Son of God and His life. At yung Espiritu ng Panginoon, yung nagliliwanag sa ating mga puso na nagpapakita sa Kanya ng liwanag. And we know Him through His Spirit. Na nagpapakita kung sino siya at natin siyang nakikilala sa pamamagitan ng Espiritu. Because Christ has given His life and His Spirit freely to us. Amen. Dahil si Kristo ibinigay niya yung Kanyang buhay at ang Kanyang liwanag ng libre sa atin. To all that ask Him for mercy, Amen. He shines that mercy into our heart. Lahat ng sino man nahihiling sa Kanya o hingin sa Kanya yung kahabagan ay ibibigay niya yung Kanyang kahabagan sa kanila. You see, faith is the gift of God. Amen. Yung pananampalataya, ito ay kaloob ng Diyos. I hear people say, brother, I wished I could believe that. Ngayon may mga nagsasabi sa akin na, brother, sana nga mapaniwalaan, parang gusto kong maniwala dyan. I say, you don't know how close you are to the kingdom by speaking that. Sabi ko, sagot ko sa kanya, hindi mo alam kung gaano ka kalapit na sa kaharian dahil sa sinabi mong yan. All I want you to do is believe what I'm saying. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay paniwalaan kung ano yung sinasabi And ko. God will give you that gift of faith also. Amen. At dahil doon, ibibigay din ng Diyos sa iyo yung kaloob ng pananampalataya. The only obedience that God wants for you is to obey and believe my gospel. At tanging pagsunod na gusto ng hinihiling ng Diyos sa iyo ay pagsunod at paniniwala sa Kanyang salita. People say that's impossible. Sabi ng mga tao, napaka-imposible nun. I said, you're right. Sabi ko, tama ka. But the things that's impossible with you, it ain't impossible for God. Pero yung mga bagay na imposible sa iyo ay hindi yun imposible sa Diyos. You can believe what God done in Christ will work. Na pwede mong paniwalaan na lahat ng kayang gawin ni Kristo, lahat yun matutupad. The Bible calls that, this is the new covenant. Diba? Tinatawag yun ng salita na bagong pagkakasundo o covenant. It comes with that promise. Dahil meron yung pangako, andun yung pangako Whosoever believes na kung sino man ang maniniwala that Jesus Christ is the Son of na God, si Kristo Jesus ang anak ng Diyos, not was the Son of God, hindi yung dating anak ng Diyos, but He is the Son of God pero siya yung anak ng Diyos, that's given to me today na siya yung ibinigay sa iyo ngayon through His resurrected Spirit. sa pamamagitan ng kanyang muling nabuhay na And Espiritu. God signed that covenant in the blood of Jesus. At ang Panginoon ay pinirmahan yung kasunduan na yan sa pamamagitan ng dugo ni Hesus And the Kristo. Bible said it's an everlasting At covenant. sabi nga ng salita ay iyon ay panghabang buhay na kumbaga walang katapusan na kasunduan. Jesus said before He was crucified, Sinabi ni Jesus bago siya napako. He said, I've received this promise of my Father, Sabi niya na natanggap ko yung panghako ng aking that if I Ama. give my life for all, Naku, ibibigay ko yung buhay para sa He lahat. will give me the Spirit and fullness for all. Ibibigay niya sa akin yung Espiritu para mapunuan lahat. And that's the gospel. Amen. At yun ang salita na pagtagumpayan. Believe on natupad the ang Lord lahat. Jesus Christ and you shall be Amen. redeemed. Maniwala kayo kay Hesus Kristo at kayo ay maliligtas. Because He's alive forevermore. Dahil siya ay buhay magpakailanman. He lives forever to intercede for you. Siya ay nabuhay nung walang hanggan para manahan sa inyo. When you're away from God and don't want Him, He's still coming after you. Kahit ikaw ay malayo sa Diyos,
not At willing. hindi ka lumalapit sa Kanya, He's siya lalapit pa rin sa'yo. God's not willing for any man to perish in darkness. Hindi kalooban ng Diyos na ang mga tao ay maparang. Because the Son paid the price. Dahil pinagbayaran ng Kanyang anak. Think! Kabayaran. God so loved and pitied us, He gave His only begotten Son for this. Sobrang mahal tayo ng Diyos. At kinaaawaan niya tayo, kaya ibinigay niya yung Kanyang bugtong na anak. Glory to God. Hallelujah. This gospel will go into the Catholic Church and save them. Itong salita na to, makarating yan sa simbahan ng Katoliko, pwede silang maligtas. This gospel will go into Baptist churches and save them. Itong salitang to, makarating sa mga simbahan ng Baptist, maililigtas sila nito. This gospel will go into the full gospel churches and save them. Itong salita na to, makakarating sa mga full gospel at maililigtas sila This nito. gospel will go in Church of Christ Ito- organizations. Salitang to, makakarating sa mga Church of Christ at maliligtas sila. Church of Gods, Sa Church of God, Apostolics, sa mga apostolic na simbahan, Lutherans, sa mga Lutheran, Methodists. mga Methodist. Hallelujah. There's no barriers that can keep God out of Amen. hearts. Walang harang na walang harang na pwedeng pumigil. Peter said, we know that God will receive anybody out of any nation or denomination that will call on Him that He might do right. Sabi ni Apostol Pedro na kahit sino man, kahit saan ka man nagmula, kahit anong pa dati mong sinasamahan, ay tatanggapin ka kung ikaw ay maniniwala. When He sends His Spirit into your heart, you become a part of the ecclesia. Kung kapag ka ang Espiritu ng Panginoon ay sanahan sa iyong puso, ikaw ay magiging parte ng Kanyang iglesia. The body of Christ, Na katawan ni Kristo. not a church, Hindi yung simbahan na gusali. not a church building. Yun hindi yung gusali. Hindi And then simbahan. God has elders and fathers within His church. At ang Diyos ay merong mga nakakatanda na nandoon sa mga simbahan na yun. But this idea of a Sa kalagitnaan. pastor that stands in a place like a dictator, Pero a ruler, itong mga pastor na parang sila yung mga diktador o mga nangunguna, Pastor Peter, these things should not be. sabi ng apostol na hindi ito dapat maging ganito. He said these men try to be rulers over God's people. Yeah, dahil itong mga taong ito gusto nilang maging sila yung na mamumuno sa mga tao ng Diyos. Instead of being an example of the Lord's suffering for the people. Imbis na sila yung dapat na maging halimbawa ng paghihirap ng Diyos. True elders Ang tunay ng mga elder, yung mga nakakatanda will be sa example of the Panginoon, Lord's suffering for these people. sila yung nagiging buhay ng mga halimbawa ng paghihirap ng Diyos para sa mga tao. Like a good father Parang kagaya ng mga mabuting ama, bears with his children. kung paano sila magtiis para sa kanilang mga anak. Even Moses spoke of elders in his day. Kahit si Moses nung kanyang panahon ay nangusap siya patungkol sa mga nakakatanda sa Panginoon. The word elder means an older man that has some spiritual wisdom. Yung mga elder na to ay mga nakakatanda, ay isang matandang tao na nandoon yung spiritual na kaalaman sa kanya. And I'm not talking about academic At hindi ito yung tungkol sa mga sa eskwelahan or na mga, educational. oo, yung sa edukasyon wisdom. na kaalaman. Hindi I'm ito talking yun. about spiritual Ang wisdom. ibig sabihin ang aking tinutukoy yung spiritual You may say, well, na kaalaman. how will I know who is an elder? Karunungan pala. Baka nagtatanong kayo na paano ko malalaman na elder nga siya? O The yung Bible nakakatanda said a sa man's Panginoon. gift will make room for him. Pero sabi ng Panginoon yung isang kaloob sa isang tao ay makikita yan. May lalabas at makikita ng mga tao. Did you know that the Word of God teaches
Alam nyo ba na ang salita ng Diyos that ay nagtuturo Apostle Paul growed in favor with men and God na daily. si Apostol Pablo ay siya ay lumalago sa, kumbaga yung mga tao ay naniniwala sa kanya, lumalago yung tiwala sa kanya, at ganun din ang Diyos kay Apostol Pablo. Did you know it said that Jesus grew in favor with people and Ganun with din God si daily? Jesus, na ganun din nakukuha niya yung tiwala ng mga tao at ang Diyos araw-araw. Did you know the Bible says that Jesus was even under mentors and tutors and teachers till God appointed him the time to go? Yes, sabi ni, bago kumbaga, mentor o tutor siya, bago pa siya na-appoint ng Panginoon. And I must say, there's very few elders in the world today. At aking sasabihin na sa panahon ngayon ay talagang kakaunti lang yung mga nakakatanda sa Panginoon. God spoke to Moses Na nangusap ang Panginoon kay Moses. and said, "Will I not deal with my children like a good father would deal with his children?" Nga, hindi ba't aking itatrato yung mga tao na kagaya ng isang mabuting ama kung paano niya itrato yung kanyang mga anak? I just wanted to share these things with you. Gusto kong ibahagi ito sa inyo. The early ecclesia, the people of God, they didn't have church buildings. Yung mga yung mga tao ng mga iglesia o yung iglesia, wala silang gusali, wala silang yung bahay na yung saan sila nagkita-kita. Parang yung mga gusali ngayon na magaganda, walang ganun. Now I know this doesn't answer all your questions. Maaring ito hindi nito masasagot yung marami ninyong katanungan. I know I could go much further in this Alam ko pwede ko pang ipahabain o ano pa. because the further I go in this opens up more questions for people. Pero alam ko na habang papalaguin ko yung pagpapaliwanag ay lalong dadami yung tanong sa isipan ninyo. And I'll try to get in that at a later time. At susubukan ko na masagot yan siguro sa mga susunod na mga panahon. I don't like for these messages on YouTube to be very long Yeah, ayoko kasi na yung mga mensahe dito sa YouTube na masyadong mahaba. because if I jump from one subject to another, you sometimes Yeah. you tend to lose concentration on what I've said now. Dahil kapag nagdagdag ako ng iba na tatalakayin, ay nawawala yung atensyon. Parang napakaikli ng atensyon ng mga tao. I want to reiterate a teaching that the Old Testament prophets taught. Gusto kong bigyang diin yung pinapangaral sa lumang tipan ng mga lingkod ng Diyos. I see a great fault among many people. Marami akong nakikita na mali na ginagawa ng mga tao. You just hear my text or hear me say something and say amen. Ang gagawin nila, babasahin nila yung sinasabi ko, tapos mag-amen lang sila, sasagot lang. Kung parang automatic lang nilang sinasagot yun. That shows me you're not getting nothing out of it. Doon ko, yun ang nagpapakita sa akin na wala kayong nakukuha o wala kayong natututunan doon sa sinesend ko. The old prophet said, when you're listening to the word of God and hearing a man of God, Sabi sa lumang tipan, yung mga propeta sa lumang tipan, na kung ikaw ay nakikinig o naririnig mo yung salita ng Diyos, you're to be like a cow. na maging para kang baka. That cow, when it's eating, it chews the food. Amen. Di ba yung baka pag kumakain yan, ninunguya niya talaga yan, nguyang-nguya. Representing meditation. Amen. Nagpapakita ng pagme-meditate o pagbubulay-bulay. He chews that cud till he gets all the taste out Di of it. ba, yung baka, ngunguyain niya yan, nangunguyain hanggang sa pigaan ng katas niyang. Are you listening? He gets all the taste out of that nakuha thing. niya yung hanggang sa wala ng lasa yung
He gets all the good out of it. Kinukuha niya lahat, kumbaga pigang-piga yung masasarap, yung magagandang mula Don't dun sa think just pagkain. because you say amen, you're understanding. Amen. Hindi ibig sabihin na nagsasabi ka ng amen ay naiintindihan mo na yon. The cow swallows it then. Kasi yung baka, di ba, lulunukin niya yon, yung damo. Then after a little while, Tapos ng isang saglit, the cow spits it back up in his mouth and chews it some more. iano niya ulit yon mula doon sa tiyan niya, ilalabas niya ulit, tapos ngunguyain niya pa ulit yun. He starts chewing it and gets some more good out of it. Ngunguyain niya pa ulit ng ngunguya, sa may makuha pa siyang, makuha niya pa yung pinaka-nutrisyon nung kinakain niya. You see, this meditation is a form of prayer and supplication. Dahil itong pagbulay-bulay na ito ay ito yung pagkuha natin ng pag-unawa mula sa Panginoon. The more you meditate on, the more good you get out of it. Amen. Dahil sa habang patagal ng patagal mong pinagbubulayan, lalong mas marami kang nakukuha na natututunan mula doon. Jesus said, I know you've got ears, but you're not listening and learning. Sabi ni Jesus, alam ko na may mga tenga kayo pero hindi kayo nakikinig at hindi kayo natututo. I know you just say amen to the word, Alam ko na nag-amen lang kayo sa salita. but you don't even understand what you're hearing. Pero hindi nyo naiintindihan yung naririnig ninyo. And if you continue to do At this, kung magpapatuloy kayo na gagawin yan, you'll find yourself in a terrible shape. makikita ninyo yung inyong sarili na nasa isang terribleng kalagayan. It'd be like a mother trying to feed their infant child. Parang isang nanay na sinusubukan niyang pakainin yung bata niyang And anak. that infant child spitting it back out. Tapos niluluwa lang nung bata yung kinakain. If they do that long enough, they'll starve to Diba? death. Kung patuloy na gagawin yun ng bata, mangangayayat siya hanggang sa hindi na siya magugutom at mamamatay. Apostle Paul said, meditate upon these things and God gives you Amen. understanding. Sabi ni Apostol Pablo na pag nilay-nilayan ninyo itong mga tinuturo ko at ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng kaunawaan. The words I'm speaking to you are spirit and life. Hallelujah. Yung aking mga salita na sinasabi sa inyo ay sa spiritual at buhay. They come from the Father. Sila ay nagmula sa Ama. If you'll not be nourished, you'll starve to death. Kung hindi kayo mabibigyan ng nutrisyon nito, kayo ay mamamatay sa gutom. Chew on it some more. Amen. Nguyain nyo pa ng nguyain. You'll get good out of it. May makukuha kayong maganda doon. You'll eventually like the way it At tastes. hanggang sa magugustuhan nyo na katagalan yung lasa nito. Hallelujah. Amen. You got anything you was wanting to say, Antonia? Hallelujah. Glory Sabi to ka ba, Jesus. O ganun, magparin ako. Meron, I just wanna say a few. Meron lang ako na talagang nung sinasabi yung pangako ng Diyos. When you said a while ago about the promise, I just felt it real, like it's a promise that That's the gospel. That's it. will never break. Yung pangako na hindi mababali, na pwede mo pagkatiwalaan, like a promise that you really can Jesus, trust. It's true. hallelujah. Yung pangako na pwede asahan na totoo, na pag naniwala ka, subukan ninyo mga kapatid. Sa tuwing naririnig ko yun, yung salitang pangako ng Panginoon, sobrang buhay na buhay. Hindi siya kagaya ng pangako dito sa sanlibutan. Pangako na ginagawa ng tao na nababali. Yun yung, ang pangako ng Diyos ay buhay. Totoo. Ang tanging hinihiling lang niya yung maniwala. Ayan ba? Purihin ang Panginoon, mga kapatid.
Napakaganda ng ating mensahe. Napakaganda ng mensahe ng buhay na Diyos na ating napakinggan sa oras na ito. At nabanggit nga doon na kung tayo ay pinanahanan na ng ating buhay na Diyos, wala nang kapangyarihan ang kasalanan. Doon po ako natinag ng husto dahil wala na dapat kapangyarihan ang kasalanan. Ang mga bisyo, wala nang kapangyarihan yan sa atin dahil atin nang napakinggan ang buhay na Diyos na siyang nagtagumpay. So, ang aking isabihin sa inyo mga kapatid, lahat ng nakikinig, yun po ang aking panalangin kanina habang pinapakinggan ko ang salita ng Diyos. Trabaho ito ng Holy Spirit at ang Holy Spirit ang nag-intercede sa bawat salita niya para makarating ito sa bawat isa na magiging na siya yung aakay o siya yung magpapaintindi sa bawat isa. Ano ba yung Tagalog sa mag-persuade? DJ? Kumbinsi. Siya ang magkumbinsi sa inyo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Siya at walang iba. Amen. Tayo ba ay handa? Nanahan na ba ang nagiging sumang-ayon ba tayo sa trabaho ng Holy Spirit na ito ay nagkinumbinsi na tayo ay pananahanan ng Diyos, na tayo ay wala ng karapatan ang kasalanan, wala ng kapangyarihan ang kasalanan sa ating mga puso, sa ating mga sarili, dahil tayo nga yung panahanan ng Diyos. Kalimutan na natin yung sinasabing magsamba tayo. Punta tayo doon, magsimba tayo. Ikaw, kapatid, ang iglesia ni Jesus, dahil ikaw ang panahanan niya. At ang pananahanan niya, wala ng karapatan, wala ng kapangyarihan ang kasalanan sa iyo, kapatid. Tandaan mo yan. Yang bisyo, yang pag-iinom, yang panigarilyo, yang pagsusugal, wala na yang bisa sa iyo, kapatid. Walang bisa na yan. Wala na yang bisa. Dahil tinubos ka na ni Jesus, ang dugo niya ang tinubos niya sa iyo. Paniwalaan mo ang sabi natin mga, paniwalaan natin ito. Dahil sa paniniwalang ito tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Naligtas na tayo. Libreng kaligtasan yan. At ang masasabi ko na lang, kung ano ang narinig nyo sa ating mga ngaral, kung ano ang narinig nyo, gawin na natin. Kagaya din yan ng sinasabi sa salita ng Diyos na kung ano ang sinasabi ni Jesus, sabi ni yung ina niya sa laman, 'di ba, sabi niya doon sa kanyang inuutusan, kung anong narinig mo kay Jesus, gawin mo. So kung ano ang narinig mo ngayon sa ating mga ngaral, narinig mo kay DJ, narinig mo sa amin, narinig mo sa nagsasabi sa iyo na ikaw nagkaroon na ng kaligtasan na libre, gawin mo. Dahil kung pag hindi mo ginagawa, wala. Nandyan ka pa rin sa lusak ng kasalanan. Gawin natin ang ating napakinggan. Yun lang po. Maraming salamat sa Panginoon. Lord Jesus, maraming salamat sa iyong salita sa bawat sa amin. Maraming salamat sa iyong dugo na buhay, na siyang aming kaligtasan, na siyang naglinis sa amin at nagpawalang bisa sa lahat ng gapos ni Satan sa amin, na walang bisa na ang kasalanan sa amin dahil sa iyong dugo, Panginoong Hesukristo, na siyang aming bagong buhay ngayon. Salamat ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. I was just thinking, after speaking and hearing these sisters speak about something, Iniisip ko lang habang nagsasalita itong ating mga kapatid dito. you know, all these so-called churches and denominations and organizations are, Alam nyo itong mga simbahan na, mga denominasyon, mga grupo, sekta, they're what the Bible calls
sects. S-E-C-T-S. Sila yung tinatawag ng Biblia ng mga sekta. They're all sectarian. Mga sektarian. It's like a great big fenced-in area. Yeah, para siyang isang malaking may bakod na, alam mo yung lugar na may bakod, binakuran, And their walls at yung mga pader nila. are their churches to keep their people in. Yeah. Talaki ng mga pader nila na yun yung parang pinipili nila yung mga tao nila na kung sino yung And papasok. these so-called pastors like Pharaoh. At itong mga pastor dito, iba, sila yung mga si Paraon. Every one of them's right in their own eyes. Yan, diba? Lahat sila ay tama sa kanilang mga paningin. But I know for a fact there's people in every denomination and Amen. church that's hungry for truth. Pero ako ay naniniwala na sa lahat o bawat denominasyon, mga grupo ng mga simbahan ngayon, meron doon na mga ilan-ilan They're starving to death. na gusto doon yung kagutuman nila, na sila ay yung may matinding kagutuman na parang mamamatay na sila sa gutom dahil gusto nila yung Panginoon. And when they hear the gospel of Jesus Christ, At kapag narinig nila yung salita ni Hesukristo, he says, come out from among them. sabi ni Hesukristo, umalis kayo dyan. Separate yourself to me. Ihiwalay ninyo yung sarili ninyo mula sa kanila. I'll be your God, Ako na yung Diyos and you nyo be my people. at kayo na yung mga tao ko. So let us cleanse ourselves from all this nonsense. Amen. Kaya linisin natin yung mga sarili natin mula dito sa mga walang kabuluhan na mga bagay. And let us perfect holiness in the Amen. fear of Almighty God. At ating iperpekto ang ating pananampalataya na may takot sa Diyos. Then their Pharaoh said, don't forsake the assemblings of yourself Yeah. together. At sasabihin ng mga paraon ng mga simbahan, wag niyong kakalimutan yung mga pagtitipon-tipon ng mga kapatiran. What deceivers? Di ba? Sila yung mga nanlilin lang. They're not very well skilled in the Word of God. Hindi nila alam kung ano talaga yung nasalita ng Panginoon, ng Diyos. The man of God in Hebrews said, forsake not the manner of yourselves together, because them people had come out of the Jewish religion and they was fighting them, trying to keep them from fellowshipping one another. Sinabi yun sa Hebreo kasi yung mga tao noon, nung sila ay nabago sa Panginoon, sila ay nagmula sa pagiging Hudyo. Ngayon, dahil nga umakla sila sa pagiging Hudyo nila, yung mga Hudyo, inuusig. Kaya sabi na Panginoon, wag kayong magsama-sama kayo. I tell them, you better get out of them churches. Kaya ngayon, sinasabi ko sa inyo na dapat kayo umalis na dyan sa mga simbahan. If you're going to be sheep of the fold of the Lord, you're going to have to come out from among them. Yeah, dahil kung kayo gusto nyo maging tupa ng Diyos, ay kailangan nyo umalis dyan. They teach you better not leave church. Sabihin ng mga tao naman sa simbahan, hindi ka dapat umalis sa If you simbahan. quit going to church, you backslid. Pag umalis ka sa simbahan, backslider ka. I tell them, if you keep going back that church, you're going to be deceived. Yeah, pero sasabihin ko kung paulit-ulit kayong babalik dyan sa simbahan na yan, kayo'y malilin lang. O sa samahan na yan pala, hindi simbahan, sa samahan na yan. God called us into the liberty of sons of God. Tayo ay tinawag ng Diyos para sa kalayaan na nagmumula sa anak ng I don't Diyos. have to have a man telling me how to live. Hindi ko kailangan ng tao na kailangan turuan ako kung paano ako mamuhay. If you've been called out to the Lord, Dahil kung ikaw ay tinawag na ng Panginoon, why would you let that man take you captive and make you want to hear? yan, di ba? Bakit mo hahayaan na yung taong yun ay gagawin kang bihag at gawin kang tao niya? People said that brother Kenny Holland, he's led more people out of our church than anybody's ever come around. Sabihin nung mga ngaral, yung brother Kenny Holland din, marami pa siyang, kumbaga, ano ba yun, hinikayat na umalis ng simbahan kesa sa... siya mas napakarami niyang hinikayat na pala paalis ng simbahan. I must tell you, I glory in that. Pero ako ay tinatanggap po ito bilang isang kaluwalhatian. I come from a long line and lineage of men of God that done that.
Yeah, dahil ako ay nagmula sa isang, kumbaga, linya ng mga lingkod ng Diyos. John the Baptist done it. Diba, si John the Baptist, ginawa niya yan nung nandito siya. Jesus done Si it. Jesus, nung narito siya, ginawa niya yun. All the apostles done Mga it. apostol, ginawa yun. Why do you think they killed them? Diba? Bakit sa tingin ninyo pinatay nila yung mga taong It yun? was the hypocrites. Ang mga pumatay sa kanila yung mga hipokrito. You know what a hypocrite is? Alam niyo yung mga hipokrito? An actor. Mga artista. Just playing church. Diba? Kumbaga, inaarte lang nila yung simbahan. And when they get rebuked, At kapag na-rebuke sila, napagsabihan sila, they start acting like dogs. nag-uumpisa silang umakto parang mga aso. They start biting you. Yan, nag-uumpisa silang kagating ka, Start devouring you. na lamunin ka, Slandering you. siraan ka. Then they start acting like hogs. Hanggang sa magiging aarte silang parang mga baboy. They'll go right back to their mud and go to wallowing. Babalik sila doon sa kanilang putik at doon magtatampisaw. Hallelujah. Amen. I'm glad God called me out of denomination. Amen. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na tinawag niya ako doon sa paniniwala ng mga denominasyon. And I've got to tell you, it was pretty painful At- when God drove me out of it. Yeah, at gusto kong sabihin sa inyo na masakit, napakasakit nung proseso ng ako'y tinawag ng Because Panginoon. I liked my religion. Dahil ako noon ay tuwan-tuwa o gustong-gusto ko yung relihiyon ko dati. I liked doing it every Sunday. Gusto ko siyang gawin kada linggo. But on Monday, I still didn't know it. Pero pagdating ng Lunes, hindi ko pa rin siya kilala. Struggling with sin. Pinaglalabanan ko pa rin yung kasalanan ko. But now I'm free. Pero ngayon, ako'y malaya na. Hallelujah. Amen. I'm part of the ecclesia. Ako ay parte na nitong iglesia na ito. That means called out one. Ibig sabihin nito, yung mga itinawag, Called kalabas, to the Lord Jesus Christ. papunta kay Hesus Kristo. Now I'm a member in His body. Na ngayon ay miyembro ng kanyang katawan. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah.